hindi sa Diyos. Okay. Sa Oseas 2:11. So ano po ang Greek word ng Sabat na nasa Diyos? Ano yung Greek word ng Sabat na hindi sa Diyos? Sabaton. Sabaton yung hindi sa Diyos. Sabaton naman talaga yung Greek word. Kahit anong Sabat, bro, kahit anong Sabat na nabanggit, yan po ay sa Greek word ay Sabaton. So, May Sabaton din sa Diyos at may Sabaton din na hindi sa Diyos. Apo. So yung Sabaton na hindi sa Diyos, sino nagbigay nun? Ay sa tao yun, siyempre. Sa tao yun. Sige, bigyan mo ako ng Sabat na binigay. Diyos, ibig sabihin, sa tao galing. Okay, sinong talaga sa Okay. Okay, sinong tao ang naggumawa lamang ng sarili niyang Sabat? Sino po sa Bible? Eh, wag mong banggitin kung sinong tao, basta hindi yan sa Diyos. Wag mo nang pagkalanan kung sinong tao. Wait lang, dapat bro, once na mag-conclude ka, alam mo yung source kung saan galing yun. Sa Diyos yun o sa tao. Dahil wag mo sa Diyos may talata. kung sino yung tao. Basta ang sabi doon, ang inalasan ng kapangyarihan na Sabat, ay hindi yan sa Diyos. Wait lang bro. So sa makatuwid, yung sa tao, di mo alam yun kung sinong tao yung may sarili siyang Sabat. Hindi ko alam, pero ang gumagawa doon na mayroong Sabat din, ay tao lang. Pero yung sa Diyos, ay sa Diyos yun. May Sabat din sa tao. Hindi naman talaga yun galing sa unggoy, sa tao yun. Hindi na natin alamin kung sinong tao. Basta sa tao yan. Okay. So dito po sa Colossus, wait lang bro. Sa Colossus 2:14 bro, ito po ba ay 7th day Sabbath o hindi? Hindi nga yan 7th day Sabbath kasi ang 7th day Sabbath ay sa Diyos. Okay, kung 7th day Sabbath itong inalisan, nababasa po dito sa Greek. Bro, hindi yan 7th day Sabbath. Hindi yan 7th day Sabbath. Kasi ang 7th day Sabbath ay sa Diyos. So ano ka lang, relax ka lang, baka Basahin mo nga yung Oseas. Okay, wait lang. Umaya tayo sa Oseas sa punta. Dito muna tayo bro sa Colossus 2:16, yung Sabat inalisan ng kapangyarihan. Ito bro ay ginamit siya bro dito sa, agree ka man sa nasusulat sa Greek bro o kinukontra mo yung original? Agree po ako bro, lahat ng salitang Sabat ay mula yan sa salitang Sabaton. May Sabaton din na mula sa Diyos at may Sabaton din na mula sa tao. Ito bro, sabi mo agree ka na yung Sabaton, and then ang sabi mo, ang 70 ang Sabat ng tao ay hindi yung 70 Sabat. Kundi ang 70 Sabat, yan ay Sabat ng Diyos. So dito bro sa Greek bro, okay, yeah. Wait lang, makinig ka muna. Colossus 2:16, ang sabi dito bro, Greek 45:21. No, ito Greek 45:21, ang sabi niya dito lexical, Sabaton, Sabat, the 7th day of the week. So yung 7th day of the week, ito po ba ay hindi sa Diyos or sa Diyos yung 7th day of the week? Bro, huwag mong dagdagan yung nakasulat. Hindi yan talaga, huwag mong pintangan yung Sabat ng Diyos. Sige, papalakihan natin niya. Kasi huwag mong pintangan. Okay ba? Ito bro, nakikita ba screen ko? Wait ha? Madilim. Ako na magbasa dito. Tingnan ko muna. Ito bro, sa screen bro. Ito bro, babasahin mo bro. Hindi ko makita. Hindi, masyado blurred talaga. Oseas. Wait lang, antay ka lang. Wala sa Oseas, Colossus. Ito. Basahin mo na yun. Colossus. Kalinaw eh. Ayan o. Bro, Bible ba yan bro? Basahin mo muna. Greek nga sabi ko eh. Basahin mo muna. Hindi naman talaga yan Bible bro. Basahin mo muna. Mamaya ka na mag-conclude. Hindi yan Bible. Wait lang ha. Ako magbasa dito sa Colossus. Basahin mo muna yan. Ito. Colossus. Basahin mo muna ito. Mamaya ka na dyan. Ito muna. Hindi ako maniwala dyan bro. Hindi ko maniwala ko dyan. Sinabi mo kanina Greek naniniwala ka. Tapos ngayon hindi ka na naniniwala. Hindi siya naniniwala sa Biblia. Hindi siya maniniwala sa Biblia, Pastor. Okay, Brother Paul. Basahin mga Brother Paul. Anong kasing Sabat pag tinutukoy dito? Hindi naman talaga wait lang, makinig ka muna bro, makinig ka lang. Sabi dyan, definition, the Sabbath, the 7th day of the week. Patay. So kung na 7th day wala naman talaga ito yung sa Diyos wala na pinawalang kapangyarihan. Kawawa naman si Boy Shepherd, wag niyo namang nang 80-80 na nga ginagawa niyo pang tiin. Pastor, pakipunta nga doon sa Oseas 2:11. Maawa na kayo kay Boy o ano na nga? Ano yung Hebrew word doon, Pastor? Mahilig kayo
kawawa naman. Mahilig kayong Oo, kawawa naman. Wag nyo na ano yun si Boy. Tinatakpan ninyo yung katotohanan Mang na nga. Okay, siguro maganda. Tika 3 minuto tayo. Ang paksa natin. Utos pa rin ba? Unahin kita, Boy Shepherd. Boy Shepherd. Quiet muna. Yan. Utos pa rin ba sa atin sa panahong Kristiyano na mangilin ng Sabat? Okay, hindi kasi napansin yung dati paksa ko na yun. Sige, Boy Shepherd, 3 minuto, mauna ka. Okay, paano kung Recorded yun, ha? napatunayan ko sa'yo na utos? Pag hindi utos, hindi yan tinutupad, di ba? Pag hindi utos, hindi yan tinutupad. Paano kung mapatunayan ko sa'yo na tinutupad pa rin yung pagpangili ng Sabat ng mga unang Kristiyano, lalo na si Maria? Paano kung mapatunayan ko sa'yo yan? Yan ay ikapitong araw. Tanggapin mo na mali ang aral mo. O sino bang mag-volunteer magbasa dito? Yung may Bible. Tagalog. Patunayan ko sa iyo yan, bro. Yan po ay inuutos pa rin o tinutupad pa rin sa panahong Kristiyano. Unang-una, si Maria. Basahin ko na lang. Ako na lang magbasa dito para malaman ninyo. Ito. Unang-una, yung Panginoon natin. Doon sa Lucas 4:15. Anong ginagawa doon ng ating Panginoon sa Lucas 4:15 hanggang 16? At nagtuturo siya sa mga sinagog nila na iluluhati ng lahat, at siya ay napasa Nazaret ng kanyang nilikha ayon sa kanyang kaugalian. Siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat. Ngayon, ito ba ipinagpatuloy ng ating mga disipulo? O ito sa Lucas 53 hanggang 55. Ito ay binababa niya at binabalot ng isang kayong lino at inilagay sa isang libingan. Hinuhukay sa bata na ako'y wala pang nalilibingan. At nooy araw ng paghahanda ay nalalapit na ang Sabat. Sa 55. At ang babae nagsisama sa kanya mula sa Galilea ay nagsisunod at tinitingnan ang libingan at kung paano ang pagkalagay ng kanyang bangkay. Sa 56. At sila ay nagsiuwi at naghahanda ng pabango at ng mga gwinto, at ng araw ng Sabat sila ay nagpapahinga ayon sa utos. Ay ayun pala, nangingiling pala ng Sabat si Maria. Kung wala na yung Sabat, ibig sabihin, wala na silang paghahanda dito. Ito, nagpahinga sila ayon sa utos. Nagsauwi yung mga babae. Sa Lucas, yung mga apostoles, doon sa mga gawa, 13:44, at sumusunod ng Sabat ay nagkatipon halos buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Sino ba to? Sila Pablo sa 43 nang magkaalis nga ang kapisanan ng sinagoga, marami sa mga Hudyo ang nangakinig. Ayan, so ang paksa natin na utos pa rin ba sa ating panahong Kristiyano na mangilin ng Sabat? So next ka na, Lord of Debate. So, ang paksa kasi kailangan pa rin po bang ipangilin ang Sabat? Yan ang paksa. Wala tayong problema kung si Maria po ay nangilin ng Sabat that time. So, ibig sabihin, may hangganan. In Galatians chapter 4 verse 4, may mababasa po tayo dito. Tingnan mo. Pati si Kristo na under siya. Galatians chapter 4 verse 4, but when the fullness of time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law. So si Maria under the law, even si Christ nung bata pa under the law. No? So 5, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because ye are sons, God hath sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. So dito pa lang po nagkaroon po ngayon ng distinctions. No? Si Kristo po, yung tawag nito ay adoption son ng law, even si Maria. So ngayon, tandaan po natin, nagkaroon po ng otoridad o bagong testamento sa pamagitan ng dugo ni Kristo at wala tayong pagtatalo. In John chapter 1 verse 17, ang kautusan ibinigay kay Moses at ang biyaya kay Kristo. So under tayo sa biyaya.
Kaya sa Colossus chapter 2, verses 14 to 15, tinuldukan. Ipinako na po sa cross. Colossus chapter 2, verses 14 to 15. Bro, hindi ka marunong gumamit ng Bible. To 14 to 15, oh. Blotting out. Pag sinabing blotting, vanish away. To erase. Ano bang to erase, bro? Na pinawing usapang nasusulat sa mga palatuntunan. Tanong, nasusulat ba? Ordinances po ba? Ang Sabat? Yes, ordinance po yan. Kasama sa ordinances. Laban sa atin na hindi naayon sa atin. At ito'y kanyang inalis. Alin na po? Ipinako sa cross. And having spoiled principalities and powers. Wala ng powers. He made a show of them, openly triumphing over them in it. In 16, let no man therefore judge you in meat or in drink, or in respect of an holiday, or of the new moon, or of the Sabbath days. Lahat ng uri ng Sabbath, bro. In all application, tingnan mo ito sa Greek, 7th day of the week. In all application. Wag mong lagyan ng judgment. So ngayon, kung titingnan po natin, wala na po yung ordinances, ipinako na po sa cross, sapagkat yan lamang in verse 17, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. So yung law ay naging schoolmaster siya upang ihatid tayo sa biyaya kay Kristo. Yan yung tama sa Bible. Wala po tayong problema kung si Maria that time ay nagsabat, si Kristo that time ay nagsabat, may hangganan. Ang paksa, kailangan pa bang ipangilid? Yan po yung tama. Yan yung nasa Bible. Ayan, so next na si Kuya Paul. Uncle Paul, utos pa rin ba sa atin na mangili na Sabat? Okay. Malinaw naman 'yon, 'di ba, sa atin, lalong-lalo na sa mga tumatanggap kay Kristo. Ayon doon sa Galatia 3:14, ang sabi doon, ang tumatanggap ni Kristo ay yun yung nakatanggap ng pangako. Yun yung malinaw. Ngayon, ang sabi naman doon sa gospel, no, ang Panginoong Hesukristo siya ay Lord of Sabbath. Okay, so malinaw din yon. Ngayon, kung pupunta tayo doon sa pinakauna talaga sa Henesis, kung titingnan natin yung pagkakasunod-sunod, yung ikapitong araw na tinatawag na Sabat, yun po yung Lord's Day, 'di ba? Kapahingahan ng Diyos o Shabbat. So, hindi na yun inulit. Ibig sabihin, first creation to up to 6 days of creation, gumagawa ang Diyos. Yung ikapito, yun na yung kapahingahan. Ngayon, anong sabi doon sa Hebreo, no? Titingnan natin sa Hebreo 4 kung yung mga nasa Old Testament ay, at lalong-lalo na yung sumusunod sa kautusan, ay nakakapasok ba sila sa kapahingahan, yung Shabbat na ipinangako ng Diyos. Malinaw po dito sa Hebreo 4, ang sabi dito, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang simula tayo dito sa 1. Kaya nga habang nanatili ang pangako ng Diyos na tayo makakapasok sa kapahingahan, ito yung Sabat o Sabat, na sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Ano yung pananampalatayang tinutukoy dito? Ito yung binasa ko kanina sa Galatia 3:14, pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. At yun lang yung tanging kaparaanan para makapasok ka sa tunay na Sabat. 'Di ba? So, ngayon, tayong mga sumampalataya ay tumanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito'y ayon sa kanyang sinabi, sa galit ko'y aking isinumpa, hindi sila makakapasok sa lupain ng kapahingahang aking ipinangako. Sino daw yung hindi makakapasok? Yung hindi sumasampalataya kay Panginoong Hesukristo. Kaya kayong mga Sabadista kayo, na mga kulto kayo, na ibinabalik ninyo yung mga niloloko ninyo yung mga tao ngayon, na para bagang dinadala nyo sila pabalik doon sa Old Testament. Ibig sabihin, hindi nyo sila pinapapasok doon sa kapahingahang ipinangako. Yun yung sampalataya sa Panginoong Hesukristo. Hindi yung inyong 7th day na kulto na
Ay, ikaw naman kay Aaron, sa ating bang mga utos pa rin ba yan? Mangili na sabat? Yung ginagawa ng mga Hudyo noon? Yes, oo. Utos pa rin naman yung Sabat na yan, pero hindi sa paraan ng mga Hudyo na ginagawa tuwing Sabado. Ang gumagawa ng tuwing Sabado niya na nagpapanggap na Kristiyano, yung kultong tatag ng babae na sinabi na nga sa unang Timoteo 2:11 hanggang 12, ang babae matutong manahimik sa buong katahimikan. Hindi pinapayagan ng babae na magturo o manguna sa iglesia. Pero yung iglesia nila, kaya nga may 10%, kaya nga antikristo, babae kasi yung bulaan nilang leader. Ni Boy Shepherd yung tinutukoy ko ha. Ano ba sabi sa Marcos 7:19? Lahat ng pagkain nilinis na, sabi ni Kristo, pero sa kanila marumi pa rin. So sa makatuwid, antikristo talaga. Oo, sabi nga rin sa unang Timoteo 4:4 hanggang 5, tanggapin na may pasasalamat. Sila hindi kasi nagpapasalamat, sinisira nila yung kautusan ni Kristo. At bakit yung mga apostol ba nagdiwang ba ng Sabat ng Sabado? Mali, basa tayo, Gawa 27. Sa unang araw ng linggo ay nagtitipon-tipon ang mga disipulo upang magsagawa magsibahagi ng pinutol-putol na tinapay. Ayan, oo. 'Di ba? Linggo nila ginagawa 'yan kasi ang Sabat naman talaga para sa lahat yan. Pero yung nakikihudyo ka, ay ka talaga, sugo ka talaga ng Antikristo. Hindi naman katakataka dahil sa kasisingil ng 10%, yumaman. Pero mo galing Amerika, tapos nag-branches sa Pilipinas, kung saan-saan. Sumulpot lang naman ng 1863. Tapos nagbabasa-basa ng talata, Roma 1:25. Kung ano-ano binabasa, di naman naiintindihan yung konteksto. Kaya para sa akin, yung kinakaaniba ni Boy Shepherd na nagkakape ngayon, sulpot na Antikristo yan. Sinabi na nga malinis lahat ng pagkain, sa kanila marumi pa rin. So, tutol talaga kay Kristo. Tsaka sabi rin sa unang Korinto 6:2, ang bawat unang araw na linggo, maglaan kayo ng alay. So, di ba, ang unang araw natin talaga is linggo, tapos pangalawa, Monday. So, linggo na talaga yung binabanggit, hindi na Sabado. Itong mga to, talagang tutol lang kay Kristo. Palibasa, galing kay Ellen G. White, di ba, na di na nga pinapayagan na namuno pa rin. Ito naman mga uto-uto na to, may Biblia naman, naniwala. Kaya hindi nakataka-taka talaga na si Boy Shepherd, antikristo. Sinabi ng lahat ng pagkain, malinis na, sa kanya, marumi pa rin. Di ba? Si Kristo nang salita, Tapos, hinahatulan pa nila yung mga kumakain ng baboy. Sabi na nga sa Colossus 2:16, huwag nang magsihatol. Pero sa kanila, lahat ng utos ni Kristo, hindi nila sinusunod. Ang importante sa kanila, mautos sila ng 10% para yumaman yung kanilang kongregasyon na sulpot ng 1863. Wawa naman si Boy Shepherd. Nagpauto. Okay, aray mo. So, next natin ay sino ba? Si Logoy. Yan, paring Logoy. Utos pa rin ba ang mangili ng sabat? So, busy si paring Logoy. Baba muna kita kay Logoy at maraming gustong umakyat. Next agad tayo kay The Revealers. Utos pa rin ba sa panahon ng Kristiyano na mangili ng sabat? Wala po kayong audio, kuya. Wala pa rin pong audio, kuya. Yan. Yan. Napakalawak po ng usapin ukol po sa Sabat. Pero dahil sa binigyan niyo po kami ng pagkakataon, hayaan po ninyong marinig ninyo ang panig po ng INC tungkol sa Sabat. Paano ba dapat ipanghilin ng Sabat na ayon sa utos ng Diyos noon sa panahon ng Israel? Ang sabi diyan, bakit baliktad yung talata? Ngayon, huwag kang gagawa ng anumang gawa sa ikapitong araw ng Sabat. Ano ba ang saklaw ng pagbabawal ng Sabat sa panahon ng Israel
ay huwag kayong magpapaningas ng apoy sa buong tahanan sa araw ng Sabat. Ipinakikita ko po sa inyo yung pagkakasunod-sunod para may alam po kayo at hindi kwento at puro ad hom ang naririnig natin sa iba. Kung bawal ang magpaningas ng apoy sa araw ng Sabat, saklaw ba ang pagbabawal ng pagluto sa pagkain? Sa ika-6 na araw, dapat lutuin ang dapat lutuin. Batay sa Exodo 16:23. Lutuin na ninyo ang dapat ninyong lutuin. Ang pagluluto lamang ba ang gawain na hindi dapat gawin sa araw ng Sabat? Ayan po, para alam po ninyo yung kasaysayan, hindi puro siraan, puro ad hom. Sabi diyan, hindi magsisibili sa kanila sa Sabat o sa pangingiling araw. So, bawal, hindi sapat o hindi dapat magbili, hindi dapat bumili o magnegosyo sa isang madaling salita. Ano naman ang parusang nakatakda sa sino mang gumawa ng paglabag? Sino mang gumawa ng araw ng gawa, sa araw na yan ay papatayin. So, may pagpaparusa. Pero sa panahong Kristiyano, masusumpungan natin yung sinabi ni Apostol Santiago, ang matisod sa isa nagiging makasalanan sa lahat. Masusumpungan natin sa mga Sabatista ngayon na hindi lubos na nakasunod sa utos ng Diyos sapagkat hindi naman pinapatay ngayon yung mga lumabag sa Sabat. Ang unang Kristiyano ba ay inutusan ng Diyos na mangili ng Sabat? Dito lang sa live ni Viewerista. Sana'y abangan nyo po kami, yan ang kasunod na paksa namin. Yan, no? Itong mga ano na ito, itong mga Salbatuta mga SDA na ito, isa ring mga bulag tong mga to bakit? Sabi nga ng 5:17 ng Huwa, nang sabi dito, sabi dito, dahil dito, lalo nang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat. Siguro kung nabubuhay itong mga SDA na ito sa panahon ni Kristo, baka isa na rin to sila sa mga pumatay kay Kristo Tapos sasabihin mo ngayon, Boy Shepherd, ang pagsasabat ay panahon utos pa rin sa Kristiyano. Ngot, hindi nakasama yon kung tutuusin. Ngayon, yung pagkain ng baboy, kung gumagamit ka ng logic, gumagamit ka ng utak man lang, yung ipinagbabawal na pagkain ng baboy sa panahon ng Israelita yun. Sa panahon ng mga taga-Israel yun. Ang tanong ko sa'yo, bakit Israel ka ba? Para sabihin mong hindi ka kakain ng baboy. Ang liwanag ng Marcos 17:19, sapagkat hindi pumapasok sa kanyang bibig, no, at dumaan lamang sa dakong daanan ng dumi. Sa salitang ito, nililinis niya ang lahat ng pagkain. Ang liwanag ng talatang yun. Tapos kayo, ayaw nyo ng baboy. Ang sarap-sarap ng litson tapos ayaw mo ng litson. Pambihira ka naman, Shepherd. Asan ba yung utak mo na yun, no? Ngayon, pangatlong aral ninyo na mali. Although lahat ng religion sa panahon natin ngayon, mga mali, mga sulpot, ito, pagbibigyan kita. Pangatlo na mali ninyong aral, yung 10%, no? Yung tithes. Yung 10% na tinutukoy doon sa Malakias 3:10, pinapatungkol yon sa panahon ni Levi at ni Moises. Hindi yun sa panahon ng Kristiyano. Basahin mo nga ako ng isang talata na ang 10% ay pinapatupad pa rin sa Kristiyano. Kasi ang utos sa Kristiyano, 9:7 ng 2 Korinto, magbigay ang bawat isa ayon sa kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa pinipilit lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Ngayon, Shepherd, paano mo sasabihin na 10% na ngayon sa ating panahon? Kaya ginagawa yan ng mga pastor mong 80-80, kasi malakas pagkakitaan ng ikapo Biruin mo, magbabasa ka lang ng talata na 3 talata lang, 4 na talata, tapos abuloy na kagad, 10% na kagad. Kaya Shepherd, mahina pa yung ulo mo, pati rin si Ellen G. White. Yun lang at maraming salamat. Thank you.
Okay. Sabat lang yung topic natin. Dami nang dinadaldal ito mga bulaang mga ngalal na ito. Mga sinungaling. Christian Topor. Hindi tumutupad sa utos. Sinungaling. Ito. Bakit ko sinasabi? Nagpatuloy yung pagpangili ng Sabat sa panahong Kristiyano. Unang-una yung mga apostoles. Nangili ng Sabat. Kanina, binanggit ko na si Maria. Nangili ng Sabat. Kristiyano yun eh. Sumusunod yun ni Kristo, disipulo yun. Basahin natin dito sa Luke Gawa 14:13. Gawa 14 ito. Datapwat nang marinig ito ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo. Hinamak nila ang kanilang mga damit at nagsipagtakbo sa gitna ng karamihan. Dito sa sa 13 ito. Ang saserdote na si Jupiter na ang kanyang templo ay nasa harap ng bayan. Nagdala ng mga bakat, mga putong ng bulaklak sa mga pintuang daan at ibig makain ng kasama ng mga karamihan. Ito ba sila'y mga apostoles na nangingili ng Sabat? Simple apostoles. Dito sa 13:44, simulan tayo sa 43. Nang mag-alis ng mga kapisanan sa sinagog, o si sinagoga yun, marami sa mga Hudyo ang naging Hudyo, masisipag sa kabanalan at nagsisunod kay Pablo at kay Bernabe sa pagsasalita sa kanila at sila'y hinimok ng masipanatili sa biyaya ng Diyos. So, sa 44, at nang sumunod ng Sabat ay nagkakatipon halos buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. Nangingilin pala ng Sabat ito. Mga kapatid, gising na. Matagal na kayong natutulog sa hindi nakatotohanan. Pag-ingatan yung mga brother, yung prinsipyo ng Santiago. Nakaalam ka ng buong kautusan, ngunit natitisod ka sa isa. Natitisod mo yung lahat, nagkakasala ka sa isa. Baka ito lang Sabat ay nagiging dahilan na kayo maimperno. Ipatupad yan. At yung sabi naman po na walang bisa, yung wala na yung bisa ng Sabat, hindi Sabat ng Diyos. Basahin natin sa Oseas 2:11. Ito ang nangyari sa Oseas 2:11. Aking din namang pagpalilingkatin ang kanyang mga kalayawan at ang kanyang mga kapistahan, ang kanyang mga bagong buwan at ang kanyang mga Sabat. Kaniyang, hindi akong. Pag sinabing akong sa Diyos, kaniyang. Yun po ang sinasabi ni Raycon, ni Lord's Debate, na walang bisa na yung Sabat. Hindi. Okay, maayong gabi sa tuang tanan, no? Inaot pa unta ana kita sa maayong kahimtang. Kapayapaan po ang sumainyo. So, simple lang yung sasabihin ko. Wala pong ibang nakasulat sa Biblia kundi Iglesia ni Cristo lamang po. Roma 16:16, Gawa 20:28. Yun lamang po ang nakasulat sa Biblia. At yun lamang po ang masasabi ko. Salamat po. Ayun. Isa-isahin natin, no? Sabi nung ating kaibigan na TR, sabi niya dun sa 35, 2 at hanggang 3 ng Exodo. Totoo naman talagang merong kapag gumawa ka ng paglabag ay papatayin ka. Pero sa panahong Kristiyano, inalis na yun ni Kristo, yung hatol ng kapag ka ikaw ay nagkasala. Doon yan nakasulat sa Colossus din mismo.
sa 2 at ang talata ay 14. Ayan. Sabi doon, na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin. At ito'y kanyang inalis at ipinako sa krus. Kaya yung hatol ng kamatayan noon sa panahong Kristiyano, talagang inalis na yon. Kaya nga nung may babaeng nangalon niya na dapat parusahan yon, di ba? Ayon sa kanilang kautusan. Pero ang sabi ng Kristo, kung sino yung walang kasalanan ay siyang unang bumato. Diba? So nakita natin doon na talagang inaalis ni Kristo yung hatol ng kamatayan sa mga nagkakasala sa kautusan. Diba? Ngayon, ang tanong, yung Sabat ba ay ipinag-uutos pa? Diba? Sa panahong Kristiyano, yung utos pa rin. Kung babasahin natin yung Mateo, si Kristo mismo may sabi nito Si Kristo mismo, sabi niya. Sabi dito sa 23 ng Mateo, 1 hanggang 3. Sabi dito, na magkagayoy nagsalita si Jesus sa mga karamihan at sa kanyang mga alagad, na nagsasabi, nagsisiyo po ang mga eskriba at mga parseyo sa luklukan ni Moises. Lahat nga ng mga bagay na sa inyo'y kanilang ipag-utos ay gawin ninyo at ganapin. Datapot wag kayong magsigawa ng alinsunod sa kanilang mga gawa sapagkat kanilang sinasabi hindi ginagawa. So therefore, ang sinasabi ni Kristo, ang linaw gawin ninyo at sundin yung kanilang ipiuutos. Ano ba yung isa sa mga utos niyan? Di ba? Ang utos nila, ipangili ng Sabat. So bakit mo sasabihin na hindi ipinag-utos ni Kristo? Ang linaw sa talata. Lalo na sa MBB ito, pag binasa mo na makalinaw niyan. Yun lang po. No, gusto ko lang i-emphasize ulit kasi hindi talaga maintindahan ng mga isda yung patungkol sa Colosas 2:16 at 17, no. Basahin na lang natin dito sa Tagalog kasi baka nahihirapan siyang intindihin doon sa English na binasa ni Pastor Dino. Sabi dito, kaya't huwag na kayong magpasakop pa sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa mga kapistahan, sa bagong buwan o sa araw ng pamamahinga. Ito yung Sabat. Ang mga ito'y anyo lamang ng mga bagay na darating, no? Sa ibang salin, ito'y mga anino lamang ng mga bagay na darating. Ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. Huwag kayong magpapatangay sa mga nagpapakita ng maling pagpapakumbaba, no? So, malinaw naman to, di ba? Sabi nga dito, ngunit si Kristo ang katuparan ng lahat ng ito. So ibig sabihin yung nasa Old Testament is anino lang yon. At yung katuparan is yung nasa New Testament kay Kristo, no? Okay. So babasa tayo sa Old Testament kasi akala niya yung Sabbath day nila yun lang talaga yung nababasa, no? Punta tayo sa Leviticus 23. Tingnan natin kung wala bang nakalagay doon na unang araw o ikawalong araw, no? Okay. Leviticus 23. Okay. So sabi dito sa 24, sabi dito, sabihin mo sa mga Israelita na ang unang araw ng ikapitong buwan ay araw ng pamamahinga. Ano daw? Yung unang araw, yun nabanggit. Punta naman tayo dito sa verse 35 and 36. Sa unang araw, magkakaroon kayo ng banal na pagtitipon at huwag kayong magtrabaho. Banal na pagtitipon daw sa unang araw. No? 7 araw kayo maghahandog kay Yahweh ng handog na pagkain. Sa ikawalong araw, ano nung to ikawalong araw? Kung yung ginagamit ninyong kalendaryo, hindi din yan papanig sa inyo. Bakit?
una at ikawalong araw muli kayo magtitipon upang sumamba at mag-aalay ng pagkaing handog. No, kaya kawawa talaga kayo. Ngayon, sinasabi mo, hindi mo inaamin na yung Hosea 2:11 nakasulat doon, kung titingnan mo sa Hebrew, Shabbat. So malinaw talaga, wala namang ibang Sabat, wala namang ibang Shabbat eh. 'Di ba? Ngayon, hindi nyo na inaamin kasi sabi ni Yahweh, wawakasan niya na yung dating Sabat. Yun no, agree ako doon sa sinundan ko. Kasi mababasa naman sa Gawa 20, versikulo 7, sa unang araw ng linggo, nagkakatipon ng disipulo upang magsagawa ng pagmimisa, parang gano'n, or sabat. Tsaka sa unang Korinto 6:2, bawat unang araw ng linggo, naglalaan sila ng alay. So sa makatwid, yung sabat, wala naman tayong tutol dyan. Pero yung gawin mo pa rin siya ng Sabado, tutol ka na sa mga unang Kristiyano. As anyways, wala naman akong tutol sa mga nagsasalita rito maliban kay Boy Shepherd. Gusto ko lang i-call out si Kuya Robin. Kuya Robin, kaya ganun kanina yung naging pahayag ko kasi kanina rito ang topic is ang pag-load base pagsamba, nag-uusap na maayos yung mga tao. Pati nga si Recon, hindi naman na yung nagsasalita. Pinag-a-adom netong boy. Kaya syempre, sa tingin ko, dapat siyang kausapin ayon sa lingwaheng naiintindihan niya. Kaya naging ganun yung pahayag ko kanina. Yun lang. Pero sa pinahayag mo kayo na regarding sa Sabat, sang-ayon ako sa iyo doon, Kuya Robin. Parehas naman din ang sa amin yan. Kaya yun lang, Biorista, bigay mo na lang kay Robin yung oras ko para tuloy siya, sakto kanya, para mahaba yung oras niya. Okay na ako. Kinausap ko lang si Boy ayon sa lingwaheng naintindihan niya. Puro adhom kasi yung pag-akyat. Nagulat lahat ng tao rito, nag-uusap na maayos tungkol sa pagluhod. Kung ano-ano na sinabi. Bro, Biorista, bigay mo na kay Kuya Robin yung 1 minute ko mahigit para dire-diretso kanya 4 minutes. Okay po, open na mic kay Robin, naka-request na ata. So, ayaw ata, ba nagdulo ko sa TikTok, i-wrap up ko na lang. Next ask kay Robin. Yon, so ipagpapatuloy ko po ang kasaysayan na amin pong ipinapakita sa inyo. Ang mga unang Kristiyano ba ay inutusan ng Diyos na mangili ng Sabat? Ang unang aklat ng bagong tipan sa Mateo 12:1, nakalagay diyan, magsikitil ng mga uhay at magsikain. So, tandaan po ninyo, ang mga unang Kristiyano nagsikitil ng uhay. Nandyan yan si Jesus ng unang araw ng Sabat. Makikita niyo po yung Sabat. So, itinaguyod pa ba ng Panginoong Hesukristo ang pangingili ng Sabat? Kapag itutuloy niyo yung talata, ang Panginoong Hesukristo ay nagpagaling sa araw ng Sabat. Gaano pa nga ang isang tao na may halaga kaysa isang tupa, kaya't matwid na gumawa sa araw ng Sabat, lalo na nang gumawa ng mabuti. Sa panahon ng Panginoong Hesukristo, sino ang masugid na nangingilin pa rin ng Sabat? Bagamat ang Panginoong Hesukristo ay hindi na tinugon yung ginawa noon ng Israel na Sabat. Sa 9:16, ang ilan sa Pariseo na mga taong makasalanan sapagkat ang mga Pariseo ay mga kaaway ni Kristo. Kaya ang mga nangingili ng Sabat noon, samantalang hindi na ginawa ng Panginoong Hesukristo ipagpatuloy ang Sabat noon, ay maituturing nating kaaway ni Kristo at isang taong makasalanan. Tangi sa mga Pariseo, sino pa ang masugid na nangingili ng Sabat? Yun pong mga Hudyo na umusig sa Panginoong Hesukristo dahil gumawa sa araw ng Sabat. Kaya doon kanina sa sinasabi kanina na para bang pinatigil na, hindi pa kasi tapos ang aking presentation. Bagay, hindi kita masisisi sa ganong pahayag mo. Bakit walang paglabag na nagawa ang Panginoong Hesukristo? Sapagkat batay sa Oseas 2:11,
wawakasan ko na ang lahat ng kanyang kasayahan. Mga kapistahan, mga araw ng pangilin, ang lahat na itinakda niyang mga pagdiriwang. Sapagkat wawakasan na ng Diyos, yung sino man nga ay humatol sa inyo tungkol sa pagkain o pag-inom, tungkol sa kapistahan o bagong buwan o araw ng Sabat. Kaya kung winakasan na ang pangingilin ng Sabat, bakit may mga Kristiyanong nagpahinga sa araw ng Sabat? Yan ang mahalagang tanong. At gayon din naman sa sinabi ni Apostol Pablo sa Kristiyano, bakit muling nagbabalik kayo doon sa mahihina? Mahina kasi yung Sabat nun wala na. Ayun, no. Maliwanag naman talaga na sa panahon ng Kristiyano, hindi na talaga utos ang mangili ng Sabat, no. Kasi ang Sabat kasi is patungkol lamang yan dati doon sa panahon ng Israel, no, sa panahon ni Moises. Ang natin ngayon sabi nga doon sa gawa, hindi na kayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Hindi na pala tayo aariing ganap Tapos itong mga to Sabat pa rin ang Sabat. Ano ba talaga yan? Ano ba naman yan? Ba't hindi nyo maalis-alis yung pagiging Sabat ninyo o hindi nyo maalis yung kautusan ni Moises? Bakit nananatili pa rin kayo sa kautusan ni Moises na may bago naman tayong kautusan ngayon, no? Sabi nga ng Hebreo 7:12, sapagkat nung pinalitan ang pagkasaserdote, ay kinakailangan din naman palitan ang kautusan. Nung pinalitan ng pagkakaserdote, pinalitan na rin yung kautusan. Sino na ang saserdote natin ngayon? Si Kristo na, hindi na si Moises, no? Itong mga SDA na ito, siguro, kagaya din ng sinabi ko kanina sa unang round, kung nabubuhay lamang to sila sa panahon ni Kristo, baka isa rin sila sa mga gustong pumatay kay Kristo dahil si Kristo, sinira niya ang araw ng Sabat Kaya, Boy Shepherd, habang maaga-aga pa, habang may pagkakataon ka pa, umalis ka na dyan sa itinatayo ng tao, no? O itinayo ng babae. Kasi anong sabi ng unang Timoteo 2:11? Ang babae ay tumahimik, no? Tumahimik dapat ang babae, hindi dapat pwedeng mangaral ang babae. Tapos ang leader ninyo babae, si Ellen G. White. Paano 'yun? Paano nagiging kayo yung tunay? Yung propeta ninyo babae. Sa unang mga apostol natin, wala naman silang babae na apostola. Kaya kawawa yung mga nadaya ng SDA. Kaya itong apostola. Kaya itong si Denmark Santiago na ito, isa ring defender din dito ng 80-80 no? Matagal ko hinahamon ko to ng diskusyon ang topic namin 10 utos, patunayan niya na ang 10 utos ay tawag nito nananatili pa rin sa panahon ng Kristiyano, no? Kaso wala pang response Kaya yun ang masasabi ko sa iyo, Boy Shepherd. Mas maganda magsuri ka sa ibang religion, iwanan mo na yung SDA mo na yan na bulok. Yun lang, maraming salamat. Okay, ako na naman. Itong mga kaibigan natin mga sabi nila sa Colosas, yun daw ay Sabat ng Panginoon. Kaya sinasabi ko, hindi yan Sabat ng Panginoon. Kasi sabi sa Mahina boses mo kuya, hindi ka madinig. atin, Diyos yun. Pero pag sinabing kanya, sa iba yun. So,
Bakit ko sinasabing sa iba yun sa Colosas? Kasi hindi naman talaga yung sabat ng Diyos. Oh. Ito, kung hindi yung sabat ng Diyos, Boy, mahina boy. Putol-putol, di maintindihan. Alang maintindihan sinasabi mo boy. hintay ka muna bro ha. Medyo nasano kasi daan ako bro. Tumabi muna ako. Eh ano, ibigay mo na priorista sa iba na lang. Mamaya na ako pag may time ako kasi para diretso-diretso. Mamaya na ako. Si ano na lang, si Mago. Si Mago, ibigay na lang ni Mago yung ano, yung oras ko. Okay, may 1 minute pa naman. Mago na Mago, lang. open mo yung mic mo. Open mic, Kuya Mago. Sige lang. Okay na. Ayun, no? Ang sinasabi kasi ng iba, tinira yung araw ng Sabat doon sa Juan 5:18. Sabi dito, dahil dito nga'y lalo nang pinagsisikapan ng mga Hudyo na siya'y patayin. Sapagkat hindi lamang sinira ang araw ng Sabat, kundi tinatawag din naman niyang kanyang sariling ama ang Diyos at siya'y nakikipantay sa Diyos. Ang problema kasi dito mga kaibigan, hindi itinuloy yung talata. Ano yung sagot ng Kristo? Sabi ng Kristo sa 19, sabi dito, sumagot nga si Jesus at sinabi sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi makagagawa ang anak ng anuman sa kanyang sarili, kundi ang makita niyang gawin ng Ama, sapagkat ang lahat ng mga bagay na kanyang ginagawa, ay ang mga ito rin naman ang ginagawa ng anak sa gayon ding paraan. Makikita niyo rito mga kaibigan, na sa panahon pa lang ng Genesis, no, pinakikilala ng Diyos yung 7th day Sabbath, kung saan ang Diyos ay nagpahinga at ipinangilin ito. Hindi muna tayo mag-Q&A na. Pahayag ka lang muna tayo at nasa work ako. Hindi ko maasikaso. So, Kuya Emet, sa Sabat. Okay, yung ikaapat na utos ng Diyos, observe Sabbath and set it apart. Ang pag binasa mo, ang sabi niya dyan, observe the Sabbath, those who work on that day shall be cut off. Celebrate it for generations to come as a lasting covenant. Pag binasa mo yung Isaiah, sabi ng Diyos, maging yung mga pagano na mag-o-observe ng Sabbath, dadalhin ng Diyos at isasama niya. Okay? Ganun kasimple. Ngayon, merong isang Diyos. Yung Diyos, ito yung Creator. At ito yung nagbibigay ng utos na dapat sundin. Ngayon, ang dapat gawin ng tao, titignan mo kung yung mga tao nagsasalita, yung mga nagsasabing mga propeta sila, titignan mo pag kinokontra nila yung utos ng Diyos. Okay, halimbawa, bukod sa mga utos ng Diyos, sabi niya, huwag kang magnanaka, huwag kang magsisinungaling, huwag kang papaslang. Ngayon, pag may propeta o sino man na nagsabing, hindi, pwede ka nang magnakaw ngayon. Wala na yung tapos na yung unang utos. No? Pwede ka na magnakaw, pwede ka na pumaslang ng tao. Pwede ka na mang-angkin. Okay. Huwag mong papakinggan yun, hindi yung Diyos. Yung Diyos lang lagi ang papakinggan mo. Ganun dapat, no? Titignan mo yung mga nagsasalita. Yung mga propeta, pag may propeta nagsabi, pwede ka na magnakaw. False prophet yan. Taliwa sa utos ng Diyos. Yung Diyos lagi ang standard. Yung Creator na nag-create ng lahat ng creation. Doon ka makikinig yung nasusundin mo. Titignan mo kung may nagsasabi ng taliwas, ay, hindi niyan, wag mo sundin yung Diyos, wala na yan. Walang ganun. Yung Diyos lagi ang susundin mo. Titignan mo ko yung mga tao, pag nag-iimbento sila ng kwento, pag sinasabi lang, wag mo nang sundin yung Diyos. Yayariin ka na, no? Pag binasa mo yung New Testament, sabi dyan, for truly I tell to you, no, until heaven and earth disappear, not the smallest letter nor the stroke of a pen must disappear from the law, which is Torah, from the Torah,
until everything is accomplished. Linaw sabi, ni isang utos, wala kang babaguhin. Walang mawawala. Okay, susunod ka lagi sa Diyos kasi yun yung creator. Papakinggan mo yung mga tao, yung mga propeta, kung taliwas sa sinasabi ng Diyos. Pag taliwas, false prophet yun. Wait po ba oras? Ayun, again, ang lagi natin pakikinggan mga kaibigan, si Kristo. Huwag natin pakikinggan yung mga sinasabi ng mga Hudyo dahil nga kaaway sila ni Kristo eh. So dahil pinakinggan natin, kanina binasa natin yung Juan 5:19 na si Kristo mismo sa kanyang bibig, di ba? Na nanggaling na yung mga bagay na ginagawa ng kanyang ama, yun din ang kanyang ginagawa. Kaya nga sa Genesis 2:1-3, ang linaw dun na yung Diyos mismo ay nagpahinga na ikapitong araw. Binasbasan niya yon. At yun din ang kanyang ginagawa sa ganun ding paraan. Di ba? Ngayon, titingnan natin yung sinasabi ng Kristo sa mga Hudyo naman. Ang sabi dito sa Lucas 13, ang talata 15, ang sabi dito, datapat sinagot siya ng Panginoon at sinabi, kayong mga mapagpaimbabaw, hindi baga kinakalaga ng bawat isa sa inyo sa Sabat ang kanyang bakang lalaki o kanyang asno sa sabsaban at ito'y nilalabas upang painumin? Nakikita nyo, mismong si Kristo, napupunan niya yung mga Hudyo na nag-a-accuse sa kanya na lumalabag sa araw ng Sabat. Pero ito palang mga Hudyo na ito, sila talaga yung lumalabag sa araw ng Hudyo na ito. Sila talaga yung lumalabag sa araw ng Sabat. Bakit? Kasi pinapainom nila yung kanilang bakang lalaki at yung asno sa sabsaban. E di, sino paniniwalaan natin sa dalawa? Yung mga Hudyo ba o si Kristo? Siyempre si Kristo. Kasi sabi niya, lumalabag. Sila nga yung lumalabag talaga eh. Si Kristo hindi naman lumalabag eh. Anong sabi dun sa talata? Di ba? Pinagsisikapan si Kristo dahil sinira, di ba? Yun ang accusation ng mga Hudyo. Sinira ni Kristo yung araw ng Sabat. Kahit hindi naman. Ang sagot niya ng Kristo sa 19, kung tinuloy mo lang, ang linaw eh. Di ba? Kaya wag nating pararatangan si Kristo na siya nilalabag niya yung araw ng Sabat kasi ginagawa niya kung ano yung ginagawa ng kanyang ama. At itinuturo niya rin ito sa mga alagad doon sa Mateo 23:1-3. Lahat ng kanilang itinuturo, gawin ninyo at sundin. Siya mismo sa bibig ni Kristo nagsasabi. Just to clarify lang, no? Una-una, yung binanggit ni Boy kanina,
yun ang tinutukoy kong Sabat, no? Ang fulfillment kasi ng Sabat ay yung nasa kay Kristo ka na, no? Malinaw kasi yun sa Hebreo kung babasahin mo, diba? Yung binanggit ko kanina sa Mateo 12:8 na ang Panginoong Hesukristo siya ay Panginoon ng araw ng pamamahinga, no? Ibig sabihin siya yung may authority, no, during the Sabbath. Yun yung true Sabbath, no? Yung tinutukoy doon sa Hoseas at yung pinapractice ng Seventh Day Adventist, yan yung katulad ng ginagawa ng mga Israelita. Ang sabi sa Kolosas, malinaw, anino, no, sa mga bagay na paparating. Sino yung paparating? Ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung babasahin mo, Galatia 3:14, ang mga nananampalataya kay Panginoong Hesukristo, sila talaga yung tumatanggap sa pangako. Ano yung pangako na isinalaysay doon sa Hebreo? Pangako ng araw ng pamamahinga, no? Kaya babasahin natin ng yung kasunod na talata dito sa Hebreo 4:7. Ang sabi dito, kaya't muling nagtakda ang Diyos ng isa pang araw. Ano daw? Isa pang araw na tinatawag niya ngayon. Pagkalipas ng mahabang panahon, sinabi sa pamamagitan ni David sa kasulatang nabanggit, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. Kung ang tao noon ay nabigyan ni Josue ng lubos na kapahingahan, hindi na sana ipinangako pa ng Diyos ang tungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. So meron palang pangako na patungkol sa isa pang araw ng kapahingahan. At walang iba, yun yung nasa kung mananampalataya tayo kay Kristo, yun yung araw ng yun talaga yung tunay na Sabat, no? Malinaw yun dito sa Hebreo. Kung paanong nagpahinga ang Diyos sa ikapitong araw, mayroon ding kapahingahang nakalaan sa mga taong sumasampalataya sa Diyos. Kaya yung nabanggit sa Hosea 2:11, yun yung anino. Yun yung literal na ginagawa ng mga Israelita na Sabat. Pero ang sabi dito, meron pang isang araw na nakatakda.